volunteer surge. Sa gitna ng mapanirang bagyo na tumama sa bansa, halos mawalan ng pag-asa ang mga residente ng isang bayan sa hilagang bahagi ng Luzon. Wasak ang mga bahay, lubog sa baha ang mga kalsada, at hirap makarating ang tulong. Pero sa kalagitnaan ng dilim at putik, may dumating na liwanag, ang mga volunteer. Isa-isa silang nagsidatingan, mga estudyante mula sa iba't ibang universidad, mga miyembro ng youth groups, simbahan, at iba pang organisasyon. Bitbit nila ang mga kahon ng pagkain, tubig, gamot, at mga ngiti na puno ng pag-asa. Hindi nila alintana ang pagod, ang ulan, o ang putik na halos umabot na sa tuhod. Ang mahalaga, may matulungan. Si Lara, isang nursing student, ay isa sa mga unang dumating. Kahit kanselado ang klase, hindi siya nagdalawang isip na sumama. Ito ang tunay na exam kung paano ka tutulong sa kapwa, sabi niya habang inaasikaso ang sugatang bata. Sa tabi niya, naroon si Marco, isang engineering student na ginamit ang kaalaman niya para tumulong magtayo ng pansamantalang tulay gawa sa kahoy at lubid. May mga taga-Red Cross, mountaineering clubs, at fraternities na nagsanib puwersa. Walang titulo, walang ranggo, lahat pantay sa misyon, buhayin ang bayan. Sa gabi, kapag humuhupa na ang ulan, sabay-sabay silang kumakain ng sardinas at tinapay habang nagkukwentuhan. Hindi ito field trip, biro ng isa. Pero sigurado akong ito ang pinakamasayang pagod ko. Makikita mo sa bawat galaw nila ang tapang at malasakit ng kabataan. Kahit hindi sila bayad, kahit hindi sila kilala, sila ang mga unsong heroes ng sakuna. Mga taong kusang loob na nag-alay ng oras, lakas, at puso. At nang tuluyang bumalik ang araw, hindi lang bayan ang muling bumangon, pati ang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Sa dulo ng lahat, isa lang ang mensaheng iniwan ng mga volunteer. Kahit gaano kalaki ang trahedya, mas malakas pa rin ang pagkakaisa.